Ito ang titingnan natin, lalo na kung meron tayong gustong malaman in general. As a Christian, kailangan mo malaman ng mga bagay po na ito, hindi para maging paranoid, kundi maging vigilant at malaman kung ano ang kalooban ng Panginoon habang nagpapatuloy. Dahil wala kahit isang naganap sa mundo na hindi ayon sa kalooban at kapahintulutan ng ating makapangyarihang Diyos. Kung mahilig kang tumingin sa trend, magandang bagay na malaman mo ang mga ito at tingnan na rin bawat kategorya kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan sa darating na hinaharap. Number 1, the rise of global unity and governance. The one world government. Marami ka na bang naririnig at nababalitaan patungkol sa pagpupulong ng mga iba't ibang bansa, mayayaman o mahihirap na ang layunin ay pagkakaisa? Hinayaan din ng halimaw na makipaglaban at talunin ng mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghahari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sa bawat trending na mababalitaan natin patungkol po sa governance, sa unity, isa po yung layunin nito, magkaroon ng peace and security. Kung nag-aaral ka patungkol sa mga huling kapanahunan na may lilitaw na Antikristo, mayroong magpapakita at magpapalaganap ng false peace, which is Antichrist. Pakinggan at makibalita ka sa mga bagay na ito. The continuation of global unity and governance, preparing and primering the world stage for a significant prophetic figure, the Antichrist. Hindi nagkataon lang ang lahat ng nangyayari sa gobyerno natin at sa gobyerno sa mga ilang bansa at sa buong mundo. Dahil ang lahat ng ito ay konektado sa propesiyang nakalagay sa Biblia. Nakikita, nababalita at naririnig mo ang mga nabubuong alyansa ng mga political leaders, religious leaders, sikat na mga tao at mayayamang tao sa buong mundo. It's not about the geopolitics at play. Ito ay manifestation ng ancient prophecies. Lahat ng digmaan, lahat ng nababalitang digmaan, lahat ng hindi pagkakasundo ng bawat bansa at samahan ng nabubuo ng pagkakaisa ng mga tao, lahat ng ito ay parte ng propesiyang sinabi ng salita ng Diyos na nakalatag sa timetable ng Panginoon. Kung marami kang nababalitaan na ganito sa news, sa panahon natin, sa mga susunod pa, tanungin mo yung sarili mo kapatid, meron ba itong koneksyon sa mga biblical prophecies? Ano sa tingin mo? Dahil wala kahit isa na hiwalay sa kalooban ng Diyos ang nangyayari sa mundo natin. Lahat ng ito ay konektado sa pagiging sovereign ng Diyos. Pangalawa, global economic system and digital currencies. Yung mga technology na pa-high-tech ng pa-high-tech, bawat panahon na nadadagdag sa mundong ito, tindi na ang rise ng global economic system o yung tinatawag na digital currencies. Global digital currencies ay unti-unti nang accepted sa mundo. Kasi hindi lang ito about sa efficiency at security na binibigay nito sa tao. Ngunit ito ay reflection ng mundo papunta sa pagkakaisa ng lahat ng sektor sa buong bansa at sa buong mundo patungkol doon sa one world currency. Kung mapapansin mo kapatid, embrace na natin yung digital currency. Gaano tayo kalapit doon sa cashless society? Ano sa tingin mo kapatid? Dahil kung hindi mo pa alam, pagdating sa Revelation, sinabi dito na magkakaroon ng mandatory pagdating sa pagbenta o pagbili at pagbayad ng mga item sa mga huling panahon ng mundo. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Marami na akong inirelease patungkol sa Antichrist na magra-rise sa huling panahon. Ganon din yung system ng Mark of the Beast. Panoorin at matuto at ma-inspire sa mga videong ito. Dahil ang mga trend na ito ay hindi isolated na umusbong at lumitaw at nangyari sa ating mundo. Ito ay piyesa sa mga bagay na magaganap na naka-unite sa end times prophecies. If you are a believer of Christ, a follower of Christ, you must know this trend. Pangatlo, nature, climate change. Mga bagay na nangyayari na hindi pa nangyari noong mga unang panahon sa mga natures sa mundo natin. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik. Alam nyo ba na hindi lang aksidente na yung matinding pag-init sa panahon natin ngayon at hindi rin aksidente na sobrang lamig at abnormal ang nagaganap po sa mga weather po natin sa bawat bansa sa buong mundo. Ang pagkilos ng mga hayop na medyo kakaiba,
pagbaba ng level ng ilog Euphrates. Kasama ito sa mga biblical prophecy before end times. At bago dumating ang Panginoong Hesus sa mga senyales na magaganap sa mundong ito. Kaya habang nakikita natin ang mga trending about sa natures, maging mapagmasid tayo at maging maingat tayo sa ating mga katawan sapagkat may epekto ito. Yung matinding init, matinding paglamig, hindi magiging maganda ang dulot nito sa ating mga kalusugan. Number 4, humanity. Makikita nyo ang tao, behavior ng tao, ang ugali ng tao sa mga susunod pang panahon. Yes, hanggang sa dulo ng mundong ito, mananalo ang Ebanghelyo ni Kristo at ang Diyos. Pero makikita ang mga sign na ito at hindi maitatanggi na ang mga tao ay maraming nalalaglag sa pananampalataya. Sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapopootan at papahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Isa sa pinakakalaban ng tao ay ang kanyang sarili. Paano niya paniniwalaan ng salita ng Diyos? Paano siya magpapatuloy sa pananampalataya? Kasi nakapaligid tayo sa napakarami na pong kasinungalingan na ini-inject ng kaaway. Biruin nyo, yung kapwa mananampalataya ay papadakip yung kapwa mananampalataya. Maraming tatalikod. Magkakaroon kasi ng great apostasy bago ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. So ano dapat natin gawin habang nalalaman natin ang mga trending na ito sa bawat tao na nakikita, nakakasalumuhan natin kung ano ang mga behavior nila. Maging ilaw at lasa tayo ng sanlibutan ito. Bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, patuloy tayong maglingkod, patuloy nating ispread ang gospel ng Panginoon. If the gospel spread sa lahat ng nasyon, Jesus is coming. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao sa kadarating ang katapusan. Maniwala ka man sa hindi, ang lahat ng trending nagaganap sa mundo natin na babalitaan na papakinggan mo, lahat ng yan ay piyesa doon sa end time prophecies at second coming of Jesus Christ. Hindi yan itinago ng Panginoon. Iilan lang yan mga kapatid sa mga pwede nating makita at napakarami niyan. Kulang ang video na ito at pag-aaral na ito para isaysay sa iyo ang mga nagaganap sa buong mundo. Tunay lang na mga trending nagaganap sa panahon natin sa mga susunod na kapanahunan na lahat nakalagay sa Biblia ay totoo at pinapatunayan ito ng mga nagaganap sa realidad ng buhay. Hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mangamba kung nababalitaan mo ang mga bagay na ito. Sapagkat kung si Jesus ang nasa puso mo at tinanggap mo siya bilang Diyos tagapagligtas, ikaw ay merong kaligtasan. Ang prayer ko sa'yo lalo kang lumago sa pananampalataya, kilala ang banal na Espiritu. Hindi lang ma-fulfill yung ating curiosity, kundi tayo ay matransform mula doon sa pangit na sitwasyon ng buhay, maging maayos sa tulong ng Panginoon at mabago ng Diyos ang ating makasalanang ginagawa. Gusto ko magpasalamat sa iyo kapatid na karating sa huling part ng videong ito. Marami ka nawang natutunan. Kung meron kang gustong sabihin na hindi mo napakinggan sa videong ito, let me know in the comment section. At kung nagustuhan mo, kindly like, follow, or subscribe sa mga po na kita at napanood po na platform ang videong ito. God bless kapatid. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno.